Hi guys! Welcome dito sa The Sana Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Fireflies, a million pieces, fears a dying light, and browsing back to life. What's with the Eight of Cups in reverse here? Sa'yo ba yan bumabalik? Sa'yo bumabalik. Ano yan, person? Bumabalik ang person? Bumabalik sa'yo ang iyong person, yes. Magsasucceed pa, oh. It's a sign of victory na babalik sa'yo ang person mo. Person yan na babalik na sino ba yung nagkikip? Siya yung kinikip ka niya. Siya yan, kinikip ka niya. Kasi feeling at home siya sa'yo. Ang gaan ng loob niya sa'yo. Ang lapit ng loob niya sa'yo. Komportable siya sa'yo. Kasi na-feel niyo may soul connection sa inyo. Na at peace siya. Magkasama ka o when it comes sa'yo, no, na at peace siya. Iba yung pakiramdam niya na parang natural yung saya niya. Yung ganun. May freedom. Ganun ba parang there's balance and harmony. Ganun. Talagang tunay na nagmamahal siya. Pure yung love niya. Hindi lang guys sa last. Okay. Pure yung love. Diyan ka na. Ayan. At magte-take to siya ng action. Na babalik siya at magtatagumpay daw na babalik siya sa'yo. Ano yung energy ng person na yan na magte-take na action sa'yo na babalik sa'yo? It's a blessing from heaven. Yan na yung or naka-receive ng blessing or naka-receive ng Holy Spirit. Yun ba yung binuo sa kanya? Holy Spirit. That's why Holy Spirit ang inano sa kanya, binuhos. Sinen. Kaya may Holy Spirit na siya ngayon, hindi na siya mapasok ng mga namamanipula sa kanya. Ng mga, pag may Holy Spirit na kasi, hindi na mapasukan ng mga evil spirit eh. Kasi tahanan na ng Holy Spirit yan. Yan. Malalaman mo isang tao pag walang Holy Spirit sa katawan. Toxic ang buhay. Mas gusto nila yung katoksikan. Hala, pamisti ng pamisti sa iba. Pati sarili nila, pinipisti nila. Through what? Addictions. Through what? Bisyo. Hindi nila pinipisti yung sarili nila. Pati yung iba, pinipisti nila. Hala, gusto nila mamisti sa iba. Gusto nila makapag-compete sa iba. Gusto nilang ma-challenge sa iba. Alam niyo, walang Holy Spirit kasi yan sa katawan. Yung mga ganun. Gusto nilang manghila ng iba. Ayaw nilang maging masaya ang iba. Ang mga ganung tao, may mga demonyo, lalo na yung may mga addictions at may mga bisyo. At yung gustong-gusto yung mamisti sa iba, tungtuha sila. Na mamisti sa iba at tungtuha sila. Yan, kadalasan may demonyo yun sa katawan o evil spirit. Hindi Holy Spirit ang nandyan sa mga ganyang tao. Kundi evil spirit, yung mga taong sige ka pamisti sa iba, tungtuha ka pamisti sa iba. Lalo pag nainggit o na-insecure, manghalit sila, gagawa ng scheme at deceit. Nako, demonyo nasa katawan ng mga ganong tao, evil spirit, mga spirito ng mga like, basta spirits, like Jezebel, mga ganon, na inaatake nila yung mga prophet, yan, mga spirito ng Jezebel nasa katawan ng mga yan. O kaya yung mga demonyo, mga ganon. Kagaya ng mga witches, no? Meron yung mga evil spirit at demonyo sa katawan nila. Para hindi na siya mamanipula. Sinindan siya ng Holy Spirit. Ayan. At dahil may Holy Spirit na siya,
klaro na yung isipan niya. Magtatagumpay na yun at hindi na makapasok yung mga evil spirits, demons na sinesent ng mga magician. Alam niyo kung yung magician, mga manipulative na tao, gustong mamanipula sa kanya, any na gustong mamanipula sa kanya, no? O mga witches, mga ganyan. So, ano pa? Ini-embody mo energy ngayon. Ay, wow. The blue dragon. You're like this blue dragon na courageous, no? Strong. Hindi ibig sabihin ng mukha mo yung dragon, ano? You're strong. Hindi lang mukha mo yung dragon, eh. Tao mukha mo, hindi dragon, okay? You're strong. Depende sa reading yan. You're strong. And powerful. Courageous talaga. And you have the freedom, no? You have the freedom to speak, to share, to tell the truth. No? You offer the truth. Or maybe you offer freedom as well, no? And maybe you offer change. Na maging courageous din yung iba. Gano'n na maging courageous. Na to confront evil acts, doings of others. Tama ba? To confront the evil acts and doings of others. Kasama ba yun? Kasama din yun. Kasi iba tatahimik-tahimik lang kahit gumagawa yung iba ng evil. Or like yung mga, may mga gumagawa ng mga pinagbebenta ng drugs, gumagamit ng mga ganyan. Or kaya ay basta any evil. Kasi yung drugs yan sa evil talaga yan. Hindi talaga yan beneficial sa mga tao. Ano pa? King of Pentacles. Ikaw ba tong King of Pentacles? Yeah, it's you. Yes. Ay, parang nahirapan ka pala, maybe financially, parang nagkaroon ng crisis or nahirapan ka. Now, you will become like this. King of Pentacles. Yes, nag-end na to, tong cycle na to. Complete na tong cycle na to, nag-end na to na nagdusa ka, nahirapan ka, o nagkasakit ka, either dyan, or financially, dumanas ka ng financial crisis, or na-left out in the cold ka, pwede din kung sa relationship. Ngayon, more on finances to, magiging stable and secured ka na financially. Gaganda na yung buhay mo, sagana na, may abundant. Kasi hardworking ka naman. No? Yung iba, kahit na nakikita nila na hardworking ka, masipag ka para sa kanila, hindi mo deserve na umasinso, na matanggap mo yung reward, yung fruits of your labors. Ang gusto nila, sila pa ang kukuha ng fruits of your labors. Sila ang kukuha ng blessing na para sa'yo. Diba? Gahaman, may mga evil talagang mga tao. Madami ang tinatamaan, guys. Pag tuwing nagsasabi ako ng ganyan, kasi madami kasi ang gahaman. Madami ang greedy na pinaghirapan ng iba o sa iba na pinaghirapan ng iba, gusto nilang kamkamin. O pinagsikapan ng iba, sabihin nila, hindi nyo naman pinaghirapan yan. O. Tapos uutang sila, hindi sila magbabayad. Kasi hindi naman daw pinaghirapan. Tama ba yun? Panlalansi yun eh. It's a sign of evil person yung ganon. O kaya ay gagawa sila ng scheme, deceit, para i-ruin yung source of income ng isang tao dahil lang nainggit sila, dahil insecure sila. O kaya una-unahan nila na busitin, bastusin, disrespect, para tingin nila sila yung mataas. Bastusin nila yung tao. Kasi gusto nila sila yung boss, mataas. Para bang mga tawag doon eh. Yan yung mga arrogant na tao.
arrogant, kapag mataas, man-disrespect, mang-bastos, kasi gusto na nasa taas. Hindi tama yun. Gusto mo challenge. Yun na yung mga yan. No? Na, sabi ko din kanina. So, ano pang about sa'yo? Four of Swords. Wala namang ano sa'yo, yung parang so bitter. Na feeling entitled na haharang-harang sa iyong daanan. Tama ba? Yan, nakukuha ko dyan sa card na yan. Yes, because the luck is on your side. You're lucky now. You're supported by luck or by heavenly realm. Oh, heavenly realm. Pagkaganyan. No? Kaya lucky ka. No? Na ano yan, ma-drive away na. Silayuan na itong mga inggitira sa buhay mo. Ganun ba yan? O, magsilayuan na yung mga inggitira sa buhay mo. Yung parang pinag-initan ka lang, sige, isip ng isip na kung paano ka harangan, ganun ba yan, hadlangan. Wala siguro magawa sa buhay mo. Ayan. Kung paano ka pistihin, mga ganun yan. Alam ng mga angels yan kung ano yung mga nasa isipan. Yung mga actions, yung mga ginagawa ng mga yan. Kaya, yan ang sinasabi nila dito. Yan ang, sino ba yung nag-guide dito ngayon? Angels ba? Angels ba nag-guide dito ngayon? Hindi. Sino ba? Jesus Christ? Jesus Christ? Jesus Christ. So, ayan. Ano message ni Jesus Christ sa'yo? Debt paid off. The old weight and habit of debt is lifted from you and your life. Bayaran mo na daw yung utang mo. May nagawa ka man na pero nagka-utang ka. Hindi yan pera, ha? Hindi pera na utang yan, ha? Ang pera, ang bayad ay pera. Pag nangutang ka, bayaran mo ng pera. Pag nangutang ka ng pera, bayaran mo ng pera. Ito hindi to pera. Lansidor ganon. Deceitful. Deceiver. Parang scammer kapag hindi ka magbabayad ng utang mo na pera. Kasi pinag-usapan niya yun eh. Yung kahit katawan lang bayaran mo. O kung patubuan yan, bayaran mo din yung tubo. Pero kung wala ka talagang pera, kahit katawan na lang. Kasi hindi naman pinupulot ng tao yung pera. Iyon ang importante dyan, no? Bayaran yung katawan. Alam nga na, thank you na lang, na libre na lang, na hindi bayaran. Palalansi yun, guys. Isa yan sa, tama po ba? Jesus Christ. Isa yan sa napupunta sa impyerno, na yung mga lansidor, yung mga deceiver, deceitful. Tama. Pagsisiyahan daw nila sa impyerno yan, no? Tama ba? Pagsisiyahan nila sa impyerno, yung mga actions nila na. Hindi kasi makatwiran yun. Yung mga ganun. Malaking stress, perwisyo sa inutangan nila na hindi sila nagbabayad. Obligation ng bayaran yung utang nila. May ano ka? May gata? Puro sabaw na yung gata nila. Oh? Alam mo. Ganun ba? Saan may gata? Manguha ako ng bell paper, Lustas. Oh. Oh. Lagay mo sa drawer.
Um, ano ang darating sa'yo? Maliban dyan sa person na yan. The Hangman in reverse. What's with the Hangman in reverse? Person yan, person. Person na mahal ka. Ay, huwag ka na maglaro. Maingay pa eh. Person na nakawala mula sa stagnancy or mula sa pagkatali, may nagtali sa kanya, may nagkontrol, may nagpigil, na emotional attach sa'yo. Emotional attach, yeah. Kung kayo gusto niyo nang makipag-reunite, oh my gosh, meron talaga kayo nakaraan kasi emotional at attached sa'yo. Alam nga naman yung person, it's your ex, no? Pwedeng siya pa rin to. Siya ba to? Itong babalik sa'yo? Siya pa rin yan. Siya pa rin yan. Oh. Umiwas to dati para sa peace of mind. Para magkaroon siya ng peace of mind. Yan. Now, para tahimik yung isipan niya, para hindi siya na-stress, para hindi siya na ang problema, para tahimik yung isipan niya, mag-heal, o kaya umalis yun noon, o lumayo yun sa'yo. Pero ngayon, babalik siya. This person is coming fast, kasi horse may horso, positive. This person is coming fast, pabalik sa'yo. Ayan, nabuo yung loob niya. Determinado, porsigido. And with the color golden yellow, positive as well. So pag nalaman naman mga inggitiran sa buhay mo, na mga insecure sa'yo, na mga gusto mangontrol sa buhay mo, ay gagawa na naman sila ng scheme, deceit, manipulation, no? Para manipulahin nila itong person mo. Kung kilala nila ang person mo. Para hindi matuloy. Ayan. Tama ba? Sabi ko. Ganon ka-desperate yung ganon ka-desperate ang mga evil. Na palituhin daw nila ang person mo. Palituhin. I-distract nila daw. I-distract. Para hindi matuloy sa'yo. Para hindi makapag-take na action sa'yo. O, diba? Ganon sila ka, desperada yung mga evil na mga tao na yan. O, yun nga lang, may hatol. No? May parusa. May parusa, hindi lang ngayon. Afterlife, may parusa. Kaya ang dami sa impyerno daw eh. Tama ba, Lord Jesus Christ? Napakarami ba nasa impyerno? Napakarami nasa impyerno. Napakarami. Marami. Dahil nga, madami ang witches, no? Madami witches. Madami ang gusto ng control, power. Madami ang evil, in short. No? Madami ang gumagawa ng kaibilan pati. Mga ganon. Hindi po ba madala yun sa sa pakiusap na huwag silang parusahan? Hindi po madala yun? Hindi madala yun sa pakiusap na huwag silang parusahan, gano'n. Hindi yun madala sa pakiusap na huwag silang parusahan kung ano mang pakiusap nila. Kasi binibase yun sa gawa. Hindi sa kadramahan, hindi sa pangmanipula, hindi sa kasinungalingan, hindi dahil sa pakiusap nila. Hindi dahil sa alibay nila. Hindi. Doon sa gawa nila, doon ibibase yan, yung pag-judge sa kanilang souls. Yan. Okay. Kaya ang dami ngayon, napakarami doon nasa impyerno ngayon. So yan. Ano ang magiging buhay mo soon?
Ayaw ng mga may evil spirit ka sa katawan. Yung truth, yung katotohanan. Kasi ang gusto nilang paniwalaan yung lies, kasinungalingan. Nasabihin sa kanila na, ay, kunti lang doon sa impyerno. 5%. Doon sa langit, 95%. Yan ang gusto nila. Pero ang katotohanan, ang until now, Lord Jesus Christ, 5% pa rin ba yung nasa langit? Ang mga righteous, 5% talaga nandun, 5%. 5%. Ang the rest ay 5% out of 100%. Yun ang katotohanan. Ayaw nila niyan. Kasi alam nila hindi sila magpapasama, lalo't evil ang kanilang gawain. They hate the truth, no? Yung mga ganon. Well, it's not the fault of others. It's their fault. Kasi sige sila gawa ng masama. Sige sila gawa ng evil. Alam na naman nilang masama yan. Pero sige sila gawa, tuwa sila. Snake. Na-irritate yan sila. Lalo yung inner demons nila. May evil spiritus katawan nila. Yun, na-irritate yan. Katulad ng mga spirit ni Jezebel daw, no? Kaya natake nila yung mga prophets na pinapa-atake nila sa mga witches. Takin yan. Ganon. Pinapa-atake nila. Yung witches naman, yun, napupunta sa impyerno. Yan. Pag namatay sila, diba? Snake. Alam niyo yung witches. Alam na, explain ko pa sa inyo yung witches. Kaya alam niyo na yan. Yung witches. Kung ano yung witches. Iba-ibang klase ng witches. Iba-iba yung witchcraft na ginagawa nila. So, yan. Snake. Maging ano ka, maging parang yellow beaver. Ikaw tong yellow beaver dito. Ikaw yan. Yes. Ikaw yung yellow beaver dyan. Strong. May inner strength at hindi matatablan ng kamandag ng snake o yung mga ano yan yung tawag dyan, demonic powers like witchcraft see, ganyan yan eh. Pero pag mga ganyan, may pagdadaanan kang preparation, hindi madali. No? Kasi syempre, hindi lang basta-basta na God yung maglagay ng shield sa iyo eh. Parang you have that inner strength also and inner stillness. And yung hindi ka matablan ng demonic powers, yun na yung kamandag ng snake na to. Na, di ba yung yellow beaver, hindi matablan ng kamandag ng ahas. Yan yung hayop na hindi matablan ng mga kamandag ng ahas. Ayan. Yan ang nangangain sa mga ahas. Yellow beaver. So ano pa ang about sa'yo? Tama ba, Lord Jesus Christ, na yung mga witches ay kampuno ng kadiliman kung tawagin? Kampon na nga sila ng kadiliman kung tawagin. Kasi, ang tao naman may choice eh. May choice yan. Bata o matanda. Pag witch ka, ay kampon ka ng kadiliman. Ganon, pag witch ka or gumagawa ka ng witchcraft. Sa panahon ngayon, madaming gumagawa ng witchcraft, no? Kahit yung mga spell lang, madami daw. Napakarami. Sa observasyon ko lang. Lalo at madami ang natuturo niyan sa saan? Sa YouTube. Maybe sa TikTok. O diba, ang daming naliligaw, ang daming nabubuyo, ang daming nahahatak na mga, ang daming makukuha na souls ng mga diablo through that, no? Doon sa mga TikTok, doon nalalaman ng mga bata pa, mga matanda, o yun, gagayahin nila, o di sila'y kawawa sa impyerno. Diba? Kaya dumadami. O sa Facebook, ayaw ko sa Facebook, meron. Wala ata, ewan ko. Meron ata natuturo din ng mga witchcraft. Ngayon talaga madami talaga, kaya ang dami namimiste. Yan ay yung
ginagamit nila para makuha nila ang gusto nila, para pistin yung iba, mainggit lang, mahalit na, gagawa ng witchcraft, ganyan. Yun nga lang. Noong una pang panahon, may mga gumagawa na niyan. Kaya, madami na sa impyerno. Hindi lang yun. Madaming klase ng evil doings. Kaya ang dami, napakarami daw na nasa impyerno. So, ayan. Hindi sa tinatakot ko kayo, pero yun lang ang totoo. No? Yun ang totoo. Pero, yan ang henerasyon ngayon eh. Pero, yun nga lang, may hatol kasi. May hatol, may parusa afterlife nga lang kasi pag gumagawa ka ng mga ganyan. Kaya dapat, hanggat maaga, ay magbago na, no? Yung ayaw mapunta sa impyerno. Pero kung ayaw nila, ay buhay nila yan. So, ano yung next na mangyayari sa inyo ng person na to? Na emotional? O in love sa'yo? In love ba yan sa'yo? In love? In love. Okay, nag-aantay ito. Nag-aantay. Talagang matyaga siya nag-aantay na kung kailan magkaroon ng another chance sa inyo, gano'n. Ano yung next na mangyayari sa inyo ng person na to na gusto, na babalik sa'yo? Actually, masasucceed naman yun eh. Positive na yung mangyayari sa inyo daw. Ayan. Positive na. Positibo. Positive. Ano ang next na and may inspire kayo both? Ano ang feelings yun sa'yo? Ang person na yun na babalik sa'yo. Babalik talaga yan sa'yo. Hindi na siya, ay upright ba to? In reverse. Walang pa kasi. Hindi na siya na-stress. Hindi na siya nag-overthink niyan. Kaya hindi na stress. Hindi na siya yung parang kailangan niya mag-isip pa. Yung parang yung kailangan niya munang pag-isipan, pagplanuhan, yung mag-overthink. So, hindi na siya ganon. Hindi na bombarded. Pati. Hindi na siya bombarded. Ayan. Kasi wala na eh. Wala nang evil spirit, no? Kasi may Holy Spirit na sa kanya. Wala nang evil spirit o demonyong makapasok sa katawan niya kasi tahanan na ng Holy Spirit, no? Ganun daw yun eh. O tahanan na daw kasi yan ng Holy Spirit pag once may Holy Spirit yan sa katawan. Hindi na mapasukan ng evil spirit, demon, ganyan. Ganun yun guys. Pag may Holy Spirit na. Di ba si Jesus Christ may Holy Spirit na bumaba din sa kanya nung na baptize siya. Yun na ata yan. Tama ba? Yun yun sa Biblia. Tama daw. Ganun daw yun eh. Ano yung next possible na next na mangyayari sa inyo ng person na to? Yan. Ano kaya next na mangyayari sa kanilang dalawa? Ay, 5 wands in reverse. Magkakabati. Yeah, magkakabati. Mag-ex. Mag-ex kayo. Ah, my gosh. Ano pa ang next na mangyayari? Pagkakabati, guys.
Ito naman ang next na mangyayari. 8 of Swords. Sino itong marirestrict? Kayo? Hindi kayo ang marirestrict. Instead, sino yung marirestrict? Yung mga gustong humadlang sa inyo? Oh, yung mga gustong humadlang sa inyo, si Queen of Wands. Si Queen of Wands. Yan ang ma-restrict, yan ang ma-bind. Piringan yung mata niya. Ma-restrict yan siya. Ano to si Queen of Wands na yan? Third party ba yan? Hindi siya third party, guys. Ano yan siya? Inggitira lang sa buhay nyo. Inggitira sa buhay ninyo. Si evil yan siya. Evil. Isa pa yan. Ilagay sa impyerno. Tama ba, Lord Jesus Christ? Impyerno to si Queen of Wands na yan. I-restrict na yan. Sa impyerno yan siya ilalagay. Ay, sa impyerno. Alam mo naman eh, oh. Kasi inggitira lang na inggit na sa buhay ninyo. Tapos, gagawa siya ng maskim. Siguro witch to, no? Witch, si Queen of Wands, no? Witch. Witch. Kaya, impyerno nga eh. Witch nga yan. Oh. At hindi makatwira na kanya maginagawa. Nainggit lang sa inyo. Maybe sa'yo, sa person mo, sa inyong relationship. O sa human. Nainggit. Ay, gagawa na siya ng witchcraft para hindi kayo magkatuluyan. Gusto niya hadlangan. Ay, sa impyerno yan siya mapupunta daw. Sorry sa iba dyan na matatamaan, no? Ay, kailangan ko ba mag-sorry, Lord Jesus Christ? Kailangan ko ba mag-sorry na matamaan sila? Hindi. Hindi ko na kailangan mag-sorry. Kasi yun ang katotohanan, di ba? Yun ang katotohanan, no? Yun kasi ang katotohanan, eh. Alangan naman, sabihin ko, totoo tuloy. Kasi nungalingan, yun ang totoo, eh. Kung mayroong matatamaan dyan, ha? Kung mayroong mga witches na nanonood, ay bahala na kayo, no? At yun ang katotohanan, no? Buhay na ninyo yan. Kaya yan ang inyong past na tinatahak. Yan ang gusto ninyo, ang maging witch. So, may parusa yan, afterlife. So, ayan, ito na lamang, katulad dito kay Queen of Wands na to. Kaya dapat pero choice nyo yan kung magbago kayo, bahala kayo sa buhay nyo. So, ayan, ito na lamang guys, for collective reading.